Walang kwentang usapan na to. Para akong nakikipag-usap sa mga preschool students. Mas matino pa yatang kausap ang panganay ko. Anito at kay Moira nakatingin. Tumayo si Douglas at umiling-iling na naglakad. Huminto ito sa tapat ni Moira na kanina pang walang imik. Kahit naman may kapilihan si Moira, ay alam nito kung kailan siya mali at kung kailan mananahimik. Come on babe, doon tayo mag-usap sa kwarto natin. Baling ni Douglas sa asawa't nilahad ang kamay. Tumunghay si Moira at tinanggap ang kamay ng asawa. Tumayo ito at sumunod kay Douglas na lumabas na ng opisina. Kaya kaming dalawa na lang ni Alexis ang naiwan sa loob. Ilang na ilang ako dahil hindi mawala-wala ang pagtitig ni Alexis sa akin. Hindi ko magawang tumingin sa kanya pagkatapos ng mga ipinagtapat ko. So, gusto mong alisin ang epekto ng gayuma sa akin para hindi na kita mahalin? Basag ni Alexis sa katahimikan. Nahihiya akong tumango. Paano kung inumin ko yung pangontra mo pero mahal pa rin kita pagkatapos? Tanong ni Alexis. Napatingin ako sa kanya at nagsalubong ang aming mga mata. Sige, kusa kong ibibigay sa yung brief ko. Gawin mo na yung pangontrang sinasabi mo. Anito. Namilog ang aking mga mata sa sinabi nito. Sa isang kondisyon. Anito. Takang napakunot ang noo ko. Anong kondisyon? Tanong ko. Kapag bukas in love pa rin ako sa'yo, hindi ka na pwedeng tumanggi sa akin. Officially tayo na. Ibig sabihin kahit sa trabaho hindi mo na pwedeng itangging tayo na. Hindi ka na makikipagkita o makikipag-date pa sa iba. Boyfriend mo na ako at girlfriend na kita. In short, akin ka na. Seryosong winika ni Alexis. Ginawa ko kaagad ang orasyon pagkarating ng driver. Nina Moira at dala na nito ang aking bag kung saan nakalagay ang listahan galing sa albularyo. Mag-isa ko yung ginawa sa aking silid. Sa harapan mismo ni Alexis ay hinihalo kong pangontra sa inumin nito. Walang tigil ang kanyang pagngiti habang pinapanood akong hinahalo ang laman ng baso. Nakikita ko pang ang napapailing ito paminsan-minsan habang natatawa siya. Ako naman ay nalulungkot dahil malapit nang mawala ang pagmamahal niya sa akin. Anong gagawin mo kapag nawala ng pagmamahal ko? Tanong ni Alexis pagkatapos inumin yon. Nagkibit balikat ako. Hindi na kita kukulitin kagaya ng dati. Siguradong yun din naman ang gugustuhin mo bukas pagising mo at mabubisit ka na ulit sa akin. Ako naman tuloy lang ang buhay kagaya ng dati. Nawala ka. Lihim ako nasasaktan sa aking sinagot. Tinitigan ako ni Alexis. Sasagutin mo na si Sky? Tanong nito. Hindi naman siya nanliligaw, sagot ko. Hindi pa, anito at hindi mangyayari yun. Patuloy nito. Bigla niyang kinabig ang aking bewang at tinapit akong palapit sa kanya. Akmang hahalikan niya na ako nang pigilan ko siya, sabay kalas sa yakap niya. Parang nagulat naman ito sa aking ginawa. Alexis, pwede bang huwag ka na masyadong clingy, lalo na sa harapan ng ibang tao? Naiilang kasi ako. Isa pa, hindi naman totoo yung nararamdaman mo. Bukas pagising mo, baka pagsisihan mo yung mga pinagagagawa mo ngayon. Sisihin mo pa ako, sad ko. Muli na naman tong napatawa. Okay, pero kapag kaharap lang sila, simula bukas kapag tayong dalawa na lang, hindi ka na pwedeng tumanggi sa akin. Kampanteng sabi nito. Tumalikod na lang ako at iniwan siya sa kusina. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa tawag ni inay. Kagaya ng dati ay nangangamusta lang sila. Medyo naging mahaba ang usapan namin hanggang sa maputon na ito dahil nalobat na ako. Kaya nag-charge na muna ako at naglinis ang katawan saka lumabas ng silid. Parang ayaw ko pang ang lumabas dahil natatakot ako sa kinalabasan ng pangontra. Nawala na kayang pagmamahal ni Alexis sa akin? Kung ganun ang mangyayari, paano kapag nagising na siya sa kahibangan niya at nagkaharap na kami? Magalit kaya siya? Saktong pagbaba ko'y nakasalubong ko si Moira. Susunduin pa sana kita. Tara na, mag-almusal na tayo. Yaya nito. Bigla akong kinabahan. Parang may paru-parong nagliliparan sa aking dibdib. No choice naman ako kung hindi harapin sila. Mabigat ang aking mga paa na nagtungo sa kusina. Naroon na silang lahat puwera kay Alexis. Naupo ako sa nakasanayan kong pwesto. Sa tabi ng inuupuan palagi ni Alexis. Nasa online conference daw ito ngayon kaya hindi makakasabay mag-almusal. Patapos na kaming kumain nang pumasok si Alexis sa kusina. Nanlalamig ang aking mga kamay habang sumusubo. Pinagpapawisan pa nga ako ng sobra. Hindi ko siya magawang tingnan.
Tahimik lang ito at naupo. Hindi na kaya niya ako mahal? Sandali pa lang itong nakakaupo nang tumayot at lumabas ng kusina dahil may tumatawag dito. Total ay tapos na rin naman ang lahat kaya tumayo na rin ako. Hindi ko maintindihan pero parang may humihila sa akin na sundan ko si Alexus. Nasa may veranda ito at may kausap na telepono. Hindi ko masyadong marinig kaya mas lumapit pa ako para mas maintindihan ang sinasabi nito. Can't wait to be there. Okay. Bye Elvira. Nakangiting tinapos ni Alexus ang tawag na natili itong nakatingin sa cellphone at maaliwalas ang mukha. Parang sinaksak ang aking puso't kusang pumatak ang aking mga luha. Wala na. Hindi na niya ako mahal. Pinunasan kong aking luha at maingat akong lumakad palayo. Expected ko na to. Masakit man pero tanggap ko na. Dalian mo! Sasama tayo kina mami! Ani Moira habang kinalog niya ako sa balikat. Nakadapa kasi ako sa kama at sobrang bigat ng aking katawan dahil wala akong kagana-ganang tumayo. Saan? Walang gana kong tanong habang nakasubsob ang aking mukha sa unan. Sa kabilang bayan, sa mga kaibigan niya. Sa La Patisserie Royale. Masarap daw ang mga pastries doon. Excited nitong sabi. Sige, napipilitan kong tugon at saka tumayo. Nakakahiya namang mag-inarte sa imbitasyon ni na Doña Monica. Problema mo, ani Moira na nahalata yata na matamlay ako. Tinatamad kasi akong sumama. Nakakahiya naman kay tita na wag sumama. Tugon ko habang naghahanap ng maisusuot. Mabuburaot ka lang dito. Wala kang kasama. Lahat kami pupunta. Si Alexus naman kanina pa umalis. Napakislot ako nang marinig ang pangalan ni Alexus. Saan siya nagpunta? Ewan ko dun. May sarili kasing mundo yun. Kaya kapag umaalis yun, wala na nagtatanong. Malamang bumalik na sa ex niya. Hindi na siguro makapaghintay na magpaliwanag sa nobya. Buti pa sila magkakapaliwanagan na ng totoong nangyari. Ako sigurong kontrabida sa istorya nila. Ang saya-saya and they live happily ever after. Sa sasakyan ni na Moira ako sumabay nang magtungo kami sa sinasabi niyang pastry shop. Ang ganda pala sa lugar na to. Akala ko'y simpleng bakery lang. May kalakihan ito at pwede kang mag-dine in. Pagpasok namin ay todo asikaso kaagad ang mga tauhan sa pamilya Salvador. Sinalubong din kami kaagad ng may-ari ng pastry shop na si Mrs. Del Martin daw. Parang si Doña Monica rin ito, sobrang sosyal. Umorder ako ng kape at pastry na hindi ko malang maalala kung anong tawag dahil tunog French. Maya-maya pa isang napakagwapong lalaki ang pumasok sa shop at naglakad papalapit sa amin. Grabe, ang gwapo naman ng lalaking yan. Parang aparisyon. Pasimple kong bulong kay Moira para kasing siya yung nai-imagine kong bidang lalaki sa mga romance novel. Mas gwapo pa sa Alexus mo? Himig panunukso nito. Hindi ko siya sinagot. Ang sabi ko lang ay gwapo. Siyempre sa paningin ko, wala nang iba pang mas gagandang lalaki pa kaysa kay Alexus. Ayan na palang anak kong si Alessandro, nakangiting sabi ni Mrs. De La Vega. Ah, siya siguring Alessandro na sinasabi ni Doña Monica. Na asyendero at papakilala sa akin. Gwapo nga. Mukhang yummy. Sinimulan muling ipakilala ni Doña Monica sa lalaking mga apo nito at si Moira. Siya si Moira, asawa ni Douglas. Tumayo si Moira at nakipagkamay sa lalaki. Ganon din ang lalaki. Mukhang gentleman naman to. Finally, nakilala ko na rin ang babaeng bumihag sa puso ng mailap na si Douglas. Nakangiting sabi nito tumingin kay Douglas. Tumayo si Douglas at nakipagkamay sa lalaki at nagkamustahan. Sa usapan pa lang nila ay halatang matagal na magkakilalang mga to. Nang naupo si Douglas ay sumulyap sa akin tong si Alessandro, kaya nagsalita si Doña Monica. She's Jezabel. Tumayo ako para makipagkamay. Girlfriend ni Alexus, patuloy ni Doña Monica. Napatingin tuloy ako sa kanya. Naku, magagalit si Alexus nito para tuloy gusto kong kontrahin ang sinabi niya. Nang muli akong lumingon kay Alessandro ay nakangiti at magalang naman tong nakipagkamay sa akin. Ang sarap sanang pagmasdan ng kagapuhan nito pero mas napapatingin ako kay Doña Monica dahil sa kung paano niya ako ipinakilala. Habang nakikipagkamay ako sa kanya ay nakita kong papalapit na si Alexus na hindi ko napansing nakapasok na pala ng shop. Akala ko ay umalis na ito ng Laguna. Nang maupo ako ay sina Alessandro at Alexus naman ang nagbatian. Pagkatapos ay naupo na kaagad si Alexus sa tabi ko.
Nakaramdam na tuloy ako ng hiya ngayon dito. Kahapon lang ay napaka-romantic ng mga nagaganap sa amin. Ngayon hindi ko na alam kung paano ko siya pakikitunguhan. Ngayon na bumalik na siya sa normal. Hanggang sa magpaalam ng pamilya Salvador ay tahimik lang itong nakaupo sa tabi ko. Binuhat ko kaagad si Baby Kayron bago kami lumabas hanggang sa makarating kami sa sasakyan ni Douglas. Papasok na sana ako ng sasakyan nang pigilan ako ni Alexis sa kamay. Bakit diyan ka sasakay? Anito. Kunot ng noong nakatingin sa akin. Sa kanila ako sumabay kanina. Nandito na ako. Tara na. Naglakad ito kaya napasunod na lang ako dahil hawak pa rin niya ako sa kamay. Naglakad kami hanggang sa marating namin ang sasakyan niya. Pinagbuksan niya ako ng pintuan at nagtungo naman ito sa driver's seat. Ilang saglit na siyang nakaupo pero hindi pa rin ito ini-start ang sasakyan. So, kamusta naman ang ideal man mo? Ani Alexis. Anong ideal man ang sinasabi niya? Humarap siya sa akin. Isinama ka ni Mommy para ipakalala kay Alessandro at sumama ka naman. Kahit na alam mong may boyfriend ka na? Madilim ang mukha nitong nakatingin sa akin. Hindi ako sumagot sa halip ay taka lang ako napatingin sa kanya. Pilit kong inaalam kung anong saloobin nito. Sinong boyfriend bang tinutukoy niya? Siya ba? Boyfriend ko pa rin ba siya? Tayo? Alinlangang tanong ko. Naguguluhan kong tinurong aking muka. Kasunod ay siya. Muli tinuro kong sarili ko. Tayo? Ikaw? Boyfriend ko? Pagsisiguro ko kung tama ang aking pagkakaintindi. Gumuhit ang linya sa mga noon ito na parang ito naman ang nagtataka dahil sa sinabi ko. Humugot ito ng hangin bago mapakalang natawa. Are you kidding me? So anong laro mo naman ngayon? Kunwari nakalimot ka at hindi mo na maalalang kasunduan natin kahapon para makaiwas ka? Isa lang naman ang kasunduan namin. Ibig bang sabihin? Humarap siya sa akin. Isinandal niyang isang balikat sa upuan habang nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib. Paano ba yan? In love pa rin ako sa'yo. Ibig sabihin, officially tayo na. Nito na nakaangat ang magkabilang sulok ng labi. Ibig mong sabihin, hindi gumana yung... Tumawa ng malakas si Alexis. Hindi naman totoo yung mga gayuma. Ang tanda mo na, nagpapaniwala ka pa rin sa mga ganyan? Nurse ka pa naman. Anitong malawak ang ngiti. Akala ko umalis ka na dahil pupuntahan mo si Doktora Elvira. Dahil nawala na yung spell, medyo alangan pa rin ako. Kumunot ang noon ni Alexis. Bakit ko naman siya pupuntahan? Takang tanong nito. Narinig ko kasing kausap mo siya sa telepono. Sabi mo pa, hindi ka na makapaghintay na magpunta doon. Parang nag-isip pa si Alexis pagkatapos kong magsalita. Pagkuway natawa ulit. Kinukulit kasi ako ng mga kaklase namin na umattend ng high school reunion. Tumawag siya kanina para tanungin kung a-attend daw ba ako. Wala talaga akong balak pumunta. Boring doon. Pero sabi nila pwede naman daw magsama ng date. Kaya pumayag na rin ako at isasama kita. Paliwanag nito. Gayunpaman ay nag-aalinlangan pa rin ako. Saan ka nagpunta kanina? Saka hindi mo nga ako kinakausap kanina sa bahay. Anong hindi kinakausap? Ikaw nga itong iwas ng tingin sa akin. Hindi mo nga ako tinapunan ng tingin. Kahit good morning wala. Akala ko may topa ka na naman. Tapos, sinabihan mo pa ako kagabi na wag akong clingy sa'yo kapag kaharap sila. Hindi makapaniwalang sabi nito. Tumukuang ito sa backseat na tila may inaabot. Pagharap niya ay may hawak nitong bouquet ng bulaklak. Para sa'yo. Unang araw natin bilang mag-boyfriend, kaya umalis muna ako para ibili ka niyan. Hindi na ako nagpaalam. May surprise bang nagpapaalam? Napanganga na lang ako at walang salita na lumabas agad. Totoo ba talaga ito? Alinlangan kong tinanggap ang bulaklak. Agad namang nilapit ni Alexis ang kanyang mukha sa akin at para halikan ako. Pinigilan ko siya sa dibdib at nilayo kong aking mukha. Alexis, baka naman hindi palang gumagana yung... Hindi ko ininom yung kapeng binigay mo sa akin. Puto ni Alexis sa sasabihin ko. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Totoo man o hindi ang gayuma, hindi na importante yon. I didn't even drink it to begin with. Anito't muling tinangkang halikan ako ngunit tinulak ko ulit siya. Sa oras na ito, nasa isyo pa rin ang gayumang utak ko. Pero sabi ni Lily, binigay daw niya sa'yo yung kape. Nais ko talagang makatiyak kung talagang hindi niya nga iyon ininom. May ibinigay siya sa akin pero hindi ko naman nainom dahil aksidenteng natabig ko. Kaya natapon lahat. Sigurado ka?
Pagsisiguro ko pa. Oo nga, nakukulitan nitong nito. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin kahapon para hindi ko na ginawa yung orasyon? Tanong ko. Tumawa lang ito ulit. Dahil nakakatawa yung mga pinagagawa mo. Para kang bata. Hindi ko akalaing naniniwala ka pa rin sa mga ganun. Isa pa, gusto ko makipagkasundo sa'yo para tayo na. Nito pa. Bakit? Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang siilin niya ako ng halik. Sa sandaling ito, tila huminto ang oras. Napapikit ako at walang pag-alinlangan na tinanggap ang kanyang halik. Nang maghiwalay ang aming mga labi, hindi kaagad ako dumilat. Nais ko pang namnamin ang halik na yon. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Nang magmulat ako, nakita kong malalim na titig ni Alexus. Ang dami mong tanong, bakit pa ayaw mo maniwalang mahal nga kita? Siyempre, ilang beses mo kaya akong binasted kaya parang hindi ka panipaniwala na sasabihin mo mahal mo ko. Tugon ko. Hindi ko alam kung bakit manggagayuma ka pa. Ang galing mong manligaw. Wala ka bang tiwala sa mga pick-up lines mo? Nito na nangingiti. Bigla akong may naalala. Baka magalit si tatay kapag nalaman nila at si tita Monica. Ako nang bahalang magpaliwanag sa parents ko. Kapag maluwag na ulit ang schedule natin, pupuntahan natin ang mga magulang mo. Sa mga sinabi nito, lahat ng takot at pag-anilangan ko'y biglang nawala. Sumilay ang kinang sa kanyang mga mata, kasunod ng isang pilong ngiti at nilapit niya muli ang kanyang mukha sa akin. Pumikit ako sa pag-akala nga halikan niya ako ulit, pero dumiretso ang bibig niya sa aking tenga. Napapilig ako na maramdaman ang kanyang hininga sa kamay binulong. So, kamusta naman ang ratings mo kay Felix? Nito sa mapang-akit na boses. Bigla akong napamulat sabay tulak sa kanya. Pilyong itinito habang sapon niya ang mga kamay kong tumutulak sa kanyang dibdib at saka nagsalita. Nagpalit na nga pala ng pangalan ng alaga ko. Ilang beses na kasi siyang nabitin kaya ngayon, Angry Bird na siya. First day of work ko ngayon after ng bakasyon namin sa Laguna. Nasa parking lot pa lang ako'y abot hanggang tenga ng aking mga ngiti. Hindi pa rin ako makapaniwala na kami na talaga ni Alexus. Nayayakap, nahahalikan at kung wala nga lang mga matang nakamasid sa amin ni Alexus sa Laguna ay baka nakasmile na rin sa wakas si Angry Bird ngayon. Kaso wala bantay sarado kami, lalo na ni Doña Monica. Mukhang metikulosong bago nating doktor Kailangan talaga may meet and greet pa. Sad ko habang naglalakad kami patungo sa opisina kung nasan si Dr. Elvira. Dahil sa masaya kong bakasyon nakalimutan ko nang ngayon din nga palang unang araw ko sa OB/GYN ward. Ay, parang kinakabahan ako dito sa bago nating doktor Balita ko mataas ang standard niya. Ani Lily sabay pa kawala ng malakas na hininga. Kahit daw sa Amerika, bihasa na talaga siya. Sana lang hindi tayo pumalpak. Unang araw pa naman natin. Dugtong pa ni Lily. Habang nag-uusap kami ay ramdam naming pareho ang pinaghalong excitement at kaba. Pakiramdam ko ibang level ang dapat naming asahan kay Dr. Elvira. Base na rin sa mga naririnig ko mula sa ibang mga nurse. Come in, boses mula sa loob ng silid. Pagbukas ng pintuan agad na bumungad sa amin ang modernong opisina na puno ng mga libro at dokumento. Ang wall niya ay maraming kasabit na awards and achievements. Nakaupo si Dr. Elvira sa kanyang table. Mukhang abala ito sa pagbabasa. Tumingin ito sa amin at bahagyang ngumiti. Ngunit may halong formalidad. Good morning. I suppose you are the fresh graduates who are set to assist me. Lily and Jezabel, right? Nito na sa akin nakatingin. Yes po, Doktora Sandoval. Ako po si Lily. Siya naman po si Jezabel. Si Lily ang nagsasalita, ngunit sa akin siya nakatingin. Kaya nagsalita na rin ako. Good morning po, Dr. Sandoval. Natutuwa po kami na makatrabaho kayo. Wika ko sa mababang tono. That's interesting. I was just reviewing your resume and stated that you attended a small school in the province. I hope both of you are ready for my expectations. Mahinahon pero professional ang tono ng boses ni Dr. Elvira. Yes po, Doktora. Excited na nga po kaming matuto at mag-improve. Si Lily ang sumagot. That's good to hear. This morning, we're going to visit newly born patients. I want to see how you will interact and take care of them and make sure you follow all my instructions. Anang doktora tumayo mula sa kanyang mesa. Yes po, ma'am. Tugon ko. Tumigil sa paglalakad ang doktora.
Pumihit ito at nilingon ako. It's Doktora Sandoval. Not ma'am. I work hard for the title. I didn't go through med school for a ma'am or to be called anything less. Malumanay ngunit may diin sa mga salita nito. Sorry po, Doktora Sandoval. Pagtatama ko. Naglakad itong muli. Kami naman ni Lily ay tahimik na nakasunod sa kanya papunta sa silid ng mga pasyente. Habang naglalakad ay nagsisimula na rin ako makaramdam ng matinding kaba. Kung bakit ay hindi ko alam. Kilos at pagsasalita pa lang nito ay mukhang mataas nga talagang standards at ayaw ko naman magkamali. Sa unang araw namin nakatrabaho siya. Pagpasok namin sa silid ay huminto ito at nilingon kaming dalawa ni Lily. Stay behind me and watch closely. If I need your help, I expect you to assist efficiently. Anito. Opo, Doc. Halos sabay namin sagot ni Lily. Nilapitan ni Doktora Elvira ang nakahigang pasyente sa kama na may hawak na bagong panganak na baby. Tahimik lang kaming nakamasid mula sa kanyang likuran. Good morning, Mrs. Abad. Kamusta na pakiramdam mo ngayon? Ani Doktora Elvira. Nakangiti ito pero nandun pa rin ang pagiging sopistikada nito. Magandang umaga po, Doc. Eto, medyo pagod pero masaya. Masayang sagot ng ginang. I'm glad to hear that. Tugon ng doktora dito. Tahimik lang kami nagmamasid habang patuloy na kinakausap ni Doktora si Mrs. Abad. Naghihintay lang kami na bigyan ng anumang instructions. Nang makita nitong maayos ang pasyente ay nilingon niya kami. Nurse Jezabel, kindly take Mrs. Abad's vital signs. Anito. Okay po, Doc. Alerto kong tugon. Agad kong kinuhang stethoscope at blood pressure cuff at nilapitan ng pasyente. Tutok na nakamasid si Doktora Sandoval habang kinukuha kong vital signs ni Mrs. Rojas. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Nilagay ko ang cuff sa braso ng ginang ngunit bago pa man ako magsimulang magpump ay biglang nagsalita. Si Doktora sa mihinahong tono ngunit may halong pagdududa. Jezabel, napansin ko lang that you didn't position the cuff correctly. It should be 2 fingers above the antecubital fossa for accurate reading so in this position it's easier to hear the correct cough sound so you can get more accurate results. Anito. Kahit gaano kahinahon ang kanyang pagpapaliwanag, naroon ang pahiwatig nito na kulang pa ako sa kaalaman tungkol sa proper method. Napalunok na lang ako habang ina-adjust ang cuff. Muli akong nagpump at saka sinunod ang instruction nito. Jezabel, this is just a basic and simple procedure that all our nurses are expected to know well. It's very important to be extra careful with each step. We cannot afford any inaccuracies kahit sa mga simpleng sitwasyon. Neutral lang ang mga salita niya pero parang nakakainsulto lang kasi. Ang simpleng pagkakamali ko ay parang pinapangalandakan pa kaya nagmumukhang napakabigat na issue sa mga nasa harapan namin. Pero ang galing ng pagkakadeliver niya. Parang concerned teacher na gusto lang turuan ng aang-angang estudyante. Napatingin ako kay Lily na mukhang nakikisimpatya sa akin ngunit hindi naglakas loob na magsalita. See, kahit si Lily dama ako so hindi lang dahil sa nag-overthink ako ngayon. Okay, Doc. Aayusin ko po. Tangi kong nasabi. It's okay, Nurse Jezabel. We're all here to learn. Sa susunod, just make sure na you'll do it correctly so there won't be any problems with the readings. Napaka-importante nito, lalo na sa mga critical na pasyente. Lagi niyong tatandaan, accuracy is the key, especially in a field as delicate as ours. Ani Elvira. Habang nagsasalita ito ay ramdam kong diin ng bawat salitang binibitawan niya. Nais ko pa ring bumawi at itamang aking pagkakamali. After all, superior ko pa rin siya at gusto ko maging maayos ang aking trabaho sa kanyang paningin. Alam ko namang marami pa akong dapat matutunan. Matapos ko makuha ang readings, pinakita ko kay doktora ang resulta. Doc, ito na po yung blood pressure at heart rate ng pasyente. Tinignan niya ito at saka tumangot muling tumingin sa akin. Good. Now make sure to accurately document and closely monitor the patient. Ilang sandali pa ay tumayo ito at muling hinarap ang pasyente. Mrs. Abad, everything looks good. Magpahinga ka lang ng maayos and follow our postnatal care instructions. Pagkatapos ay nilingon niya kami ni Lily. Let's proceed to our next patient. Tahimik lang kami sumunod ni Lily sa kanya patungo sa silid ng kasunod na pasyente. Napakabigat ng aking bawat hakbang dahil parang ito na yata ang pinaka-nerve-wracking experience ko mula na magtrabaho ako.
Niwala pa nga kami sa operating room. Palagi rin naman akong nagsisita ng ibang doktor at senior nurses dati. Kung tutuusin ay mas malaki pa ngang mga nagawa kong pagkakamali noong silang kasama ko. Pero ngayon lang ako nakaramdam na parang ang tindi ng aking nagawa. Hindi ko tuloy mapigilang mag-isip ng kung ano-ano. Bakit parang ang simpleng pagkakamali ko ay ginagawang big deal ni Dr. Elvira? Iba kasi ang dating ng pagkakasabi niya. Iba talagang pagkakadeliver niya. Hindi kaya pinipersonal lang niya ako dahil ako ang nababalitang girlfriend ni Alexus? Hindi man ako kasing talino niya. Hindi naman ako ganun kamanhid para hindi maramdaman ng tension at awkwardness sa pagitan naming dalawa. Sa una pa lang. Sana lang talaga ay mali ako nang iniisip.